Channel. Hello mga Diyo. Galing ako sa work. Ganito kasi ang nangyari. Eh di, pauwi na ako. Tapos naalala ko, lilipat na pala kami ngayong weekend. So, kailangan ko ng mga lalagyan para sa... Ang alam ko lang na unang ipapasok sa bahay, bigas. Ano pa ba ang mga kailangang unang ipasok sa bahay? Kasi ngayong weekend na kami, dapat daw yung unang ipasok, bigas. Asin, hindi ko alam. I-search ko muna. Hinintay ko kasi si Daddy Teban. Sabi ko, sunduin niya ako today kasi nandun naman sa bahay si Mama Marina. Kasama niya ang mga bata. Tapos si Daddy galing work. Naghahanap nga ako ng jar. Yung mga ganito, oh. Ayan. Kasi nga lalagyan ko ng bigas. Yung una kong ipapasok. Hindi ko alam ano pa yung ipapasok ko. Saglit nga, natin i-search. According dito sa online, unahing ipasok ang bigas, asukal, at asin. Ayun! Bigas, asukal, at saka asin. So, bili ako ng lalagyanan. Tapos, ano-ano pa ba ang mga, yung mga do's and don'ts ng paglipat ng bagong bahay. Magpa-house blessing. Mamaya basahin ko to, tapos tingnan natin kung pwede natin gawin. Ayan na si Daddy. Hello, Daddy. Kumusta ang work mo? Nagbablog po ako. Hello, vlog. Hello, vlog. Naghahanap ako ng garapon. Pwede na siguro tong mga block na ito. Ito na lang ba? Maliliit. Kasi ayoko naman ng sobrang laki. Baka hindi natin mabuhat. 3 man daw. Asin, bigas, tsaka... Hindi. Kailangan ba ng tubig? Hindi ko lang kung kailangan tubig. Wala nga nakalagay ng tubig dito. Bigas, asukal, at tsaka asin. Tara. Meron tayong bigas. Yung asukal natin, meron pa naman doon. Tsaka asin. Magbuha tayo ng marami kasi ano yun. Punuin daw dapat. Punuin ang... sige. O, tingnan natin. Tara. Tapos pangalawa, dito sa do's and don'ts sa paglipat ng bahay, magpa-house blessing. Pa-house blessing tayo. Pag-alam dito, wala naman. Hindi ko alam, hindi ata uso ang house blessing dito. Okay. Dad, eto pa, Dad. Dumipende daw sa hugis ng buwan. May mga nagsasabi sa loob ng isang buwan ay may 2 pagkakataon lamang na makalipat ng bahay. It's either new moon or full moon. Mamaya na natin to tignan. Mamayang kauwi. Tignan ko to lahat. Kasi hindi pa ako nakapagbasa. Magkukuha na kami ng garapon. Ano pa kasi? Gagawa ko ng leche flan. Bili tayo ng itlog. Tara. Pero gusto ko ng leche flan na may na-try mo na yun? Yung leche flan na may buko. Para maiba, di ba? Leche flan na may buko. Magkano iba? Na? Doon na lang daw sa classic, sabi ni Dad. Puro large man ito, walang medium. Kailangan ko ng ganito, Dad, na medium. Ay, ayun, pajama. Kasi si Zoe nga, wala na siyang kasya. Ano, Dad? 110. Ang cute naman ng 110, 116. Ayan. Ang mga pajama. Pajama. Oo, yung sleeves na kasi malamig na. 110, 116. Ayan, ito. Wala na ba ibang design? Ito. Ang cute. Ano man yan? Sige. Kuha tayo ng 2. Kasi wala na siyang kasyang pang hulog. Yan. Okay na yung 2 muna. Long sleeve yan. Long sleeve ko lahat. Oo, maano naman siya sa long sleeves. Tad gusto ko yung ganito. Okay. Walang medium. Hanapan. No, take again on my life. Ay, yung ganyan, yung second skin. Yung ganito, Daddy. Kasi maganda ito, Ayan, Para siyang cycling, pero, hindi nga ganito, parang shorts. Hindi yung parang panty.
Ano siya, seamless. Ang ganda niya. Kung nandito kayo sa Netherlands, naghahanap kayo ng mga seamless na underwear. Maganda dito sa may action. Oh, yeah. Ayan, ganyan sila. O seamless. Ang ganda talaga, promise. Parang wala ka mang suot. Yung feeling mo wala kang suot. Maganda ba yun? Yung feeling na walang suot. Punta tayo sa kabila. Bili tayo ng itlog. Let's go na, Daddy. Oh, ang dami ng pamasko. Pag nakalipat na, doon na lang ako mag-decorate ng Christmas tree. Ang sweet ng asawa ko. Oh, iniiwan ako. Ito pa, parang ang theme ng tindahan na ito ay White Christmas. Super nice. Umiilaw kaya tong mga to? Parang umiilaw, Dad. I-push mo nga. Tingnan natin. Ay, maganda, oh. Super nice. Ay, patayin mo, Dad. Thank you, Dad. Medyas ni Zoe. Medyas ni Ken. Ay, wala dyan. Pang yata yun, pang malalaki na medyas. Na? Ay, hindi. Hindi pa kay Ken yan. Meron din sila mga ganito. Ang cute, oh. Saka na pag nakalipat na talaga tayo. Super nice. Umiilaw din to, Dad, oh. Try me. Wow! Super nice. Magugustuhan ni Zoe yan. Snowman. Ang cute. Handa. Tapos mga pa to, oh. Mga merchandise pang Pasko. Walang pang baby. Dad, merong mga bib. Pang Pasko. Ay, Dad, ito pang kay Ken. Ang cute. Elf si Ken. Hindi na siya pwede dito sa 68, Dad. Ano na siya? 74. 80 yan. Pwede na sa kanya. Tapos kay Zoe. Ay, ang cute. Tapos meron pang ganito. Ayan, sakto. Gustong-gusto na niyan tumatayo-tayo. Ang cute. Pag nakalipat na lang tayo siguro, Dad? Sa marami tayong Wala masyado pa ililipat. Tapos meron pa mga ang cute, oh. Pati earrings. Dad, may panda. Hala, inantok na. O, tara na. Magbayad na tayo. Magbayad ka na po. Ayaw ko magbayad. Tara na, magbayad na tayo. Dinala na ni Daddy yung mga pinamili natin dun sa sasakyan. Buti na lang nagpark lang siya na malapit. And nandito tayo sa bilihan ng prutas. Na paano ka? Hindi ka daw nakita sa mga ilang vlogs natin, Dad. Ito na po siya. Oh. Kung na-miss niyo po si Daddy Teban, bili muna kami ng mga gulay-gulay dito. Wala, zucchini ay 1 euro. Ang mura dito. Ay, sira na yun. Ano mo ba alam kung okay yung zucchini? Ano siya, nakaban na. Lalaki. Zucchini. Tapos po ako na parang hindi na pwede. Sibuyas, Dad? Ayan. Ano man ito, pula? Ayoko ng pula. Ayan. Ito na lang. Kalating kilo. 2 euro. Okay na tayo. Tapa na yung kargador ko. Nakabili kami ng mga gulay and prutas. Asan? Ang dalang mo lang magbuhat. Asan na yun? Open ko. Siya po ang bida ng vlog na ito. Ikaw na lang gumawa ng Dad. Ayoko gumawa ng leche plan. Bakit? Kakain lang ako. Narinig niyo po yun? Narinig niyo yun, guys? Kakain lang siya talaga. Ayaw niyang gumawa. Bakit, Dad? Try mo. Bili pa tayo ng condensed at saka evaporated milk. Wala na sa atin. Meron kaya sa Toko na lang. Sa atin, meron naman siguro sa Albert Heijn. May condensed doon at saka iba. Sure ka? Ikaw gagawa, ha? Ay. Ayaw niya talaga. Ayaw niyo gumawa ng leche plan. Malay mo, first time ko din gagawa ng leche plan actually. Ano to?
Lagay mo sa likod. May libreng libro. Si Daddy kasi galing dun sa magiging school ni Zoe. Yung sa lilipatan nating bahay. So dun na ang niya. Tapos paano ang meeting ninyo, Dad? Binigyan daw siya ng libreng libro. Tingin nga. Hindi ba to freeze? May din sila kagaya doon, parang fresh day ata. Ayan may bagong libro na naman ang ating Zoe. Galing dun sa bagong school niya nga nalilipatan. Tapos, ano man yung school, Dad? Christian school? Anong school na anong class? Protestant Christian School. So, yung pag nag-start sila ng yung di ba upo din sila sa kring, yung pag may mga din sila doon, yung mag-ano sila yung part ng Bible ba, magsasabi, may kakwento. Ayun yung start ng morning nila, prayer, parang ganyan. May Bible verse ba na yun? Okay. Kasi, maganda. Din. Yan lang naman atang kakaiba na nila doon. Kasi nga, para doon na yung sa Bible doon yung bata. Okay. Para yung bata sa Bible, no? Parang alam ganun. Okay. Tapos, Monday, Wednesday, Friday, hanggang 12 lang sila. Monday, MWF. Bakit hanggang 12 lang? Yan ang natin sa school. Tapos yung Wednesday kasi ata parang dahil nga yung Christian na school yung Protestant Catholic. So, hanggang gano'n lang kasi parang Wednesday ata na yung i-rest ba ng hapon. Tapos yung Tuesday at saka Thursday 2:30. Okay. Pero nila na baka kung hanggang kahit 2 yung Monday, gano'n o Friday. Pero yung naman daw, isasabihin naman daw. Kaya itatanong din natin yung mga okay. Yung school nasa kabilang street lang natin. Yung school? Nasa kabilang street lang natin. That's nice. Ilang minutong... Sabi mo ng lakad pupunta doon sa entrance hanggang Albert Heim. Atin hanggang Albert Heim yun. Kasi malapit yung entrance nila nasa kabilang side pa na street. So, pasok sa atin, kanto, sunod pa na kanto. Anong sabi nung headmaster? Yung yung principal? Okay naman. Umuurong siya. Akala niya tayong dalawa na. Sabi ko, hindi, nasa trabaho ko. Tinanong niya, may ginagawa natin, paano nagpagpag doon, may allergy ba si Zoe? Sinabi mo yung allergy ko, niya. Mayroon siyang pinda, pero alam naman niya pag sinabi mo may nuts na, alam niya agad na hindi siya pwede. Okay, that's good. May konting asthma siya minsan, pero usually pag sinusupong siya, sabi ko, ni-spray natin bago sa school. Okay. Bago siya pumasok. Okay yan. Tapos yung nakita ko yung teacher niya sa group 1, yun. Minute mo na yung teacher? Nandun din yung teacher ng group 1 sa nakita ko. Okay. Maganda, at least, na-meet mo. Kasi nga, inanong nga niya kung pwede daw yung bago mag-rehearse yung rehearse vacancy, yung magpunta daw si Zoe ba doon. Kailangan ng appointment or... I-message yung director na kung pwede ba yung ganitong araw na na pwede punta si Zoe. Inano ko sila, next week kung gabi din ako, pwede natin natin si Zoe doon isang araw. Okay. Kasi alam mo, Dad, kahapon, prepare ko na si Zoe. Sabi ko sa kanyang ganyan na lilipat siya. Oo. Inonti-onti ko na siya kasi for sure yan malulungkot siya kasi nga natatakot ako actually ng very very slight. Toko muna tayo, Dad. Diyan ka nabili ng condense. Ano magagawin mo sa toko? Condense lang. Huwag na lang. Doon na sa para misanan. Sige. Ayun nga, yung inunti-unti ko siya, sinabihan ko siya kagabi na lilipat kami nga ng bahay. Tapos sabi ko sa kanya na lilipat din siya ng school. Tapos sabi niya na isama daw niya yung mga kaklase niya. Sabi ko doon, hindi pwede, ikaw lang ang lilipat. Tapos sabi niya, bakit ganun? Bakit ako lilipat tapos sila hindi? Dapat kaming lahat, sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, kasi lilipat tayo ng house. Sabi niya, ik will need. Ayaw niya. Malaki yung ayaw daw niya. Mas malaki siya compare sa ngayon. Okay. Sa nakita ko, kasi mukhang mas malaki siya. At saka meron din silang Potter din doon para kay Ken.
That's nice. Kasi si Ken man pag wala pa nga 1 si Ken, pinapaaral na namin. 2.5. Ayan, mag-start na yung mga bata dito, 2.5. Meron din sila doon music lessons after school. Okay. So, nga, kung nalang si Zoe pati siya. Wala silang yung malapit na swimming pool for swimming lesson. Wala akong napansin. Okay. Okay lang. No problem. Ayun nga, so medyo natatakot nga ako ng konti para kay Zoe kasi nga panibagong school, panibagong mga kaklase. Siyempre wala siyang kakilala, baka mahiya siya ng very very slight. Although confident naman ako na magkaka-friend siya kasi friendly naman si Zoe. Yun nga lang, siyempre mga bagong faces, mga bagong teachers and everything, bagong environment. So sana makapag-adapt siya ng smoothly, kumbaga yung transition niya from other school to itong bagong school nga niya. Mukha naman mamabait yung teacher. Mukha lang mamabait. Mukha lang talaga yung pinagbasihan. Minsan pagsasalita tanong. Oo. May pagchismisan pa yung... Hindi naman matanda na parang masungit kagaya ni Renata. Hindi naman. Okay. Stop ka lang. Okay, that's good. Bata-bata. Okay. Kasi may parang... Kagaya ni Miranda. Okay. Ayun. Kasi ngayong week, ngayon dito, Tuesday ng, ngayon, 25? 26. September 26 dito. So, Tuesday, may work ako today. Tapos, Wednesday, free ako. Tapos, Thursday, 28, ang last day ko sa work. Tapos, 29, ibibigay na yung susi sa amin. Free ka ng 29, no, Dad? Free kaming dalawang Daddy Teba noon, 29 Friday. Tapos, bibigay pala yung susi ng 29. Tapos, Saturday pa talaga kami maglilipat. Yun nga. Kaya bumili na ako ng mga garapon. Para sa, tandaan mo, Dad, ha? Sa asin, sa, bigas, at saka, sugar. Bili tayong asin. Asin na tayo. Feeling ko hindi yun, hindi yun kasya. Kulang yun kasi malaking garapon. Dapat puno yung di ba dapat mga Jo, puno yung mga garapon. Wala ma, hindi mo na kailangan puno na kailangan mo lang na yung una mong ipapasok lang sa bahay yun. Ang daming pamain. Pero kailangan puno daw. Meron pa nga ako nabasa kanina nga na dapat puno yung lalagyan ng bigas. Tapos may kasama pa siyang tinapay sa taas. O paano ko ilalagyan mo ng bigas yung malaki gano'n na Pwede rin siguro yun kasi sabi nakalagay doon, hindi naman garapon, nakalagay yung lalagyan ng bigas talaga. May sako? Hindi. Hindi yung lalagyan natin ng bigas. Yung lalagyan ng ice cream. Lang naman nung dinala nun isang sako ng plastic. Yung lalagyan kasi namin ng bigas. Isang plastic lang ng nun. Yung lalagyan kasi namin ng bigas dito, yung lalagyan ng malaking ice cream, yung gano'n. Bakit kaya gano'n? Wala talaga tayong wala kaming rice dispenser. Maghanap ng rice. Sa Pinas naman, Dad, kami lalagyan namin ng bigas, lang yung timba yata yun. Basta timba na may malaking may takip na pabang gano'n. Kaya mga Jo, ba yung mga lalagyan nyo ng bigas? Medyo yung mga ibaba, nakakaluwang-luwang. Yung lalagyan nila, yung dispenser talaga. Naalala ko yun, yung kaklase ko nung elementary. Pumunta ako sa bahay nila, na-amaze talaga ako. Kasi yung lalagyan nila ng bigas, yung diretsong ganon. Tapos meron siya number 1, 2, 3. Ilang caps. Oo, tapos sa baba yung meron siyang, pag pinindot mo yun, lalabas yung bigas dun sa ilalim na ganyan, yung parang drawer niya. Na-amaze talaga ako nun. Kasi lalagyan lang namin ng bigas nga, yung yung timba na malaki. Tapos yung panggatang namin, yung pang measure ng bigas. Yung inanuhan ng Hokkaido. Yung Hokkaido, yung ba yun, yung tawag dito? Yung Hokkaido, Dad. Ba yan? Yung sardinas. Yung parang sardinas na Hokkaido. Yung puti. Yung puti yung lalagyan na niya, yung cover niya, puti. Nakita ko. Basta lata yun, tinanggal lang ni Mama B yung siguro yung label na Hokkaido or siguro ligo yun or basta lalagyan ng sardinas tapos lang yung pantakal na ganun sa
Bigas? Kaya nga nag-ano ako, na-amaze ako nung pumunta nga ako doon sa bahay ng kapitbahay. Sa amin natin. Bahay ng kaklase ko. Cup talaga. Social sila may cup. Kasi nga pinipindot lang, Dad. Pinipindot lang na gano'n, no? Ang social, ang ganda. Kasi kapindot mo, lalabas na isang ano yun, isang cup yun. Kailangan 3 cups lang. Nakita ko yun mo. Di ko Nakita mo yun? Di ko lang alam kung kanino. Basta na-remember ko pa yun, kulay green yung gano'n, no? Yung Green? Ano? Parang white. rice dispenser. Parang puti yung nakita nga na ano ko nun. Parang whitish. O kung lilipat ka ng bahay, tas yun yung lalagyan mo ng bigas, yung dadalhin mo, yung buong dispenser. Kaya mga Johnny, mga lalagyan nyo ng bigas ngayon. Ang mahal na ng bigas dyan sa atin ngayon. Seryoso. Sobrang mahal, Dad. Buti dito, nagmahal, pero ano lang, konting-konti lang, hindi ganun kataas. Ano lang, cents lang. Hindi ka guys sa atin talagang sobrang mahal na ng ano, bigas. May ano nga pala kami today, nakalimutan ko. May meeting kami sa school ni Zoe. 7 ba ng gabi? Hindi naman meeting. Ano tawag doon, Dad? Hindi naman meeting, ano siya? Hindi naman daw required pero importante daw. Hindi naman required pero importante. Kunin natin mga pinamili natin. Nakabili na din kami ng itlog. Grabe talaga ang jacket ko pag umaga, pang winter talaga kasi malamig na today. Malamig-lamig na dito. Narinig ko ang Zoe. Ayan ang Zoe. Ano? 7:30 pala. Ayun nga, pa-meeting. Naalala ninyo, meron tayong mga natanggap na gamit para kay Zoe. Ayun, tungkol doon. Siguro kung meron pang bibigyan na gamit or what. Ito ang Zoe, pakita ko sa inyo. Hi! You're making a squeak an egg, Mommy. Okay. Sige. Buksan mo yung pinto. Huwag ko daw siyang anuhan. Gulatin. Hi! How's my baby Zoe? I am not a baby. How's my ate Zoe? What is wrong? Why? Get a slapper. Oh, Kenneth is sleeping now. Okay. You must be quiet. Ay, I must be quiet. Very good, Zoe. Sorry. Kenneth is sleeping na. Okay. Kumain na po ikaw? Did you eat na? Yes? What did you eat? Huwag mo lalagay yung finger sa mouth. Anong kinain mo po? Ano pong kinain mo? Daddy had snack. May McDonald's galing kay Daddy. Naubos mo po? And then my flight is still on. It's off. Naubos daw. Wow, nakapajama na. Pinajama na ni Oma. Daddy was Nasa taas na ang ating Kenneth. Naririnig ko ng hair dryer. Napatulog na siguro ni Oma. Hala, baka hindi niyo makita ang Ken tonight. Sa akin ba ito? Meron ba akong ano? Wala. Kala ko meron akong ano package. Pupunta pala kami ng school mamaya. Kasi nga, ano nga, yun nga yung bigay ng ano, gamit. Kain muna kami. Tara, anak. Kain muna kami ni Daddy. Tapos punta nga kami dun sa school. Tara, anak. Hala, lumabas pa. Oh, ba't ka pa lumabas? Dito na. 6 o'clock na ng gabi pero maliwanag pa rin dito. Saan tayo punta? Hala, hindi nasara ni Daddy yung ano, yung sasakyan. Oo, dito na ikaw. Wala na daw yung sun. Oh, dito na nga, wala na yung sun. Dito na dapat mag-sleep na. So it's me donker. Ay, dito na, magdodonker na yan. Dito na, didilim na yan. Tara, let's go here. Come on, come on. Tingnan natin ang panikan natin kung natutulog na. Pagpatay na natin ang hair dryer kung tulog na. Tara, anak, mahulog ka dyan. Mahulog. Tara. Mommy, take our Backwards pa daw siya. Magpanhik. Napakabisyo. Partner na partner ang pajama mo. Mommy, do I backwards?
si Kuya patulog-tulog na. Itong hair dryer naman namin ay hindi siya yung hangin, pwedeng cold ang lumalabas, hindi lang laging hot. Meron din yung medium, yung kalahating, yung hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig. Tatlo yung niya, control niya. Na paano naman itong mag-ama? Na paano? Patulog na ang kainit. Na? Patulog pa lang kasi gumagalaw-galaw pa. Ayan ang mga napamili namin ni Daddy Teban kanina. Dahil wala akong llanera, ganito na lang ang gagamitin ko para sa aking leche flan. Baka bukas na lang din ako gagawa ng leche flan. Dapat today, kaya lang, meron nga pala kaming meeting doon sa school ni Ate Zoe. Alis na tayo. Punta na tayo sa school ng Ate Zoe, o diba? Ang bilis makaligo. Fresh na ulit ang inyong Jo. Hindi ka nilalamig? Lamig na lamig ako. Tingnan mo si Daddy. Lamig na lamig ako ang Daddy Teban. Naka-t-shirt lang. Punta na tayo sa school ng Ate Zoe. Iniwan ko na si Ate Zoe doon sa taas. Kasi 7 something. 7:30 kasi itong namin. Meeting. Meeting, no? Meeting parang gathering. Gathering. Baka mabash na naman ako. Iba na naman ang aking pronunciation. Grabe ang galaw ng vlog natin for today. Ayan. Diba? Yung mga nanay, naka-leather jacket. Naka-in ako, Dad. Naka-in ako. Yan ang mga nanay. Naka-leather jacket. Nakapantalon. Hindi ako nakapantalon. Kasi maghapon na ako. Ka-makeup naman nun. Maka-makeup ba dapat? Hindi, bakit na? Ano ba ito? Acquaintance party. Naka-full makeup siya eh. Baka required naka-makeup. Naku, ang inyong Jo. Hindi pwede dito. Hindi ako mapag-makeup. Dad, baka ma-OP ako. Importante naka-leather jacket tayo. Okay, hindi man tayo maput lang masyado. Ayan. Wala ka. Punta na tayo doon. Okay ka lang? Yan talaga po kita. Tara na nga. Nag-start na. Sabi, na sila? Mga pwesto na. Nandito na kami sa school ni Zoe. Feeling ko di ako makaka-vlog sa loob, kaya Hindi. see you later. Ginabi na kami. Na? Nagtagal yung grabe ko dilim natin, Dad. Dito tayo banda. Dito tayo banda. Nagtagal ng mga isang oras, no? Alas isang oras. Isang oras yung meeting. Mamaya ako na chika ka-uwi, ha? Mamaya ka-uwi naman, grabe ko din. Sinabihan lang kami na yung paano gamitin yung binigay nila. Tapos paano i-involve yung bata sa paggamit ng mga binigay nilang materials. Ganun lang, meeting lang kung bakit kami nila binigyan ng mga materials, kung saan gagamitin, at paano i-develop yung skill ng bata based on dun sa binigay nila mga materials. Tapos binigyan pa nila kami ng sketchbook. Kasi nga yung binigay nila na mga materials, walang sketchbook yun. Lang nakalagay yung mga coloring materials. Yung nilagay ko dun sa vlog ko last time, yun lang yung mga nakalagay doon. Tapos dapat laging sasamahan yung bata dun sa kapag yung ginagawa niya. So, ganun lang ang meeting namin na naglas ng 1 hour kasi nga ang daming mga tanong ng mga magulang. Sana po ay nagustuhan ninyo ang vlog namin po for today. If you like our video, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po sa aming channel. Thank you all for watching. See you all next time.